Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kaburnok and welcome sa isa namang talakayan dito sa Tagasuri. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Tagasuri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin po natin ang isang mukhang magandang palusot. Titingnan natin kung maganda nga bang palusot ang mga sasabihin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa doktrina nilang pagtalikod daw ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa puntong ito ng ating programa ay makakasama po natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Kapatid na Gabriel, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang araw po, Kaburnok. Magandang araw din po sa mga kapatid nating Katoliko na nanonood po ngayon dito po sa Factbusters PH. Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. Ayan, so talalakayin natin, kapatid na Gabriel, itong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol daw sa pagtalikod ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pero bago na natin simulan, ay panoorin natin ang pag-amin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa katauhan ni Michael Sandoval. Ito ang video, mga kapatid. Sige po. Yung naganap na pagtalikod sapagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya Iglesia Katolika po, hindi itinatag, kaya natatag, hindi dahil sa itinatag. Correct. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Ayan, so yan po yung doktrina nila. Yung Iglesia Katolika daw, kapatid na Gabriel, yan daw yung produkto ng pagtalikod ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ay, grabe naman yan. O ibig sabihin, lahat, yung buong yung buong Iglesia, natalikod daw. O yan ang lumalabas, di ba ganun yun? Ito pang isa, panoorin natin. Iglesiang itinayo ng Panginoon Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Ayan, so yan talaga yung kanilang doktrina. Yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Gabriel, yan daw, natalikod pagkamatay ng mga apostol. At yung produkto daw, nung pagtalikod, napanood na natin kanina, Iglesia Katolika daw, kapatid na Gabriel. Ano masasabi mo doon sa kanilang claim, kapatid na Gabriel? Opo, Kaburnok. Talagang parang antindi ng bintang nila, sure na sure sila, parang absolute no? Wala nang ibang Iglesia Katolika lang yun. Parang gano'n ang dating Oo, di ba? Walang alinlangan yung kanilang sinasabi. Yes. Ngayon, paano nila patutunayan yan? Ito, panoorin natin, mga kapatid. Alang-alang sa mga hindi naman nakasubaybay sa previous episode ditong ating programa,
Nasa Biblia po ba na talagang may matatalikod sa pananampalataya nang magturo at magpauna ang ating Panginoong Kristo? Yan po ay ating mababasa sa Mateo 24, ang talatay 10. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo ay ganito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag itong pahayag ng ating Panginoon sa Kristo, kapatid na Michael. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Siya mismo nagpahayag niyan. Ayan, yan ang kanilang katwiran. Tignan ninyo, ha? Sabi, yung produkto daw ng pagtalikod ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, yan daw yung Iglesia Katolika. Ngayon, paano nila pinatunayan? Binasa yung talata. Mateo, ipakita natin sa screen. Mateo 24:10. Yan ang kanilang patunay daw, kapatid na Gabriel. Na yung sabi, ipakita natin sa screen. Yung sabi, marami. Ayan pakita natin sa screen yan yan ang nagsasalita kanina. Ang sabi, maraming tatalikod. Ayan tanong, Brother Gabriel. Akala ko ba yung buong iglesia yung tatalikod, yung produkto Iglesia Katolika? Ay nako, mukhang mali naman yan. Ang sabi, yung iglesia daw na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, pagkamatay ng mga apostol, yung buo na yon, na buong iglesia, natalikod daw yon. Pero yung sabi sa Biblia, marami. Ulitin natin Yung sabi sa Biblia, maraming tatalikod. Kaya nga nagtataka ako, yung marami ba? Lahat na ba yun, kapatid na Gabriel? Diba hindi? Ay naku, hindi po. Hindi mo pag sinabi marami, lahat na kagad Magkaiba meaning nun, kaburnok diba? Diba, merong fallacious argument na nangyayari, mga kababayan. Ang tawag dyan, fallacy of composition na yun. Diba, marami na yung tatalikod, automatic, lahat tatalikod na rin. Parang ganito. Parang ganito, kapatid na Gabriel. Pasensya na, baka pagbibintangan naman tayo. Halimbawa, sasabihin natin, sinungaling si Cesar Zeneta. Example lang ibig bang sabihin lahat ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, sinungaling na din? Di ba ganun yun? Yes, tama po. So yun ang example. Kaya mali po, mga kababayan. Mali yung argument nilang ito. Yung binasa, Mateo 24:10. Di ba? Pero itong masaklap, Brother Gabriel. Kahit sila nga, hindi nga nila sinasabi na sila yung tunay na iglesia Basahin natin itong sinasabi sa Pasugo, August 2019 issue. Sa pahina 2, ganito ang ating mababasa, kapatid na Gabriel. Basahin mo nga. Okay. Does Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? The Iglesia ni Cristo, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. Ayan po. Ayan. Ano bang ibig sabihin yan, kapatid na Gabriel? Sa binasa mo. Naku po, peking iglesia, pagka ganun pa, hindi nila kiniklaim na totoo sila. Inamin na nila. Opo. Yes. Walang kwenta yung debate nila pag ang topic sino ang totoong iglesia. Bawa, Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo. Tapos kagad dapat ang debate kasi claim nila hindi pala sila totoong iglesia. Di ba ganun yun? Naku. Tapos gagamitin bang talata? Mateo 24:10. Naku Yun ang masaklap nun. Sing nakasulat, maraming tatalikod Makita natin sa screen ang sinasabi, maraming tatalikod sa pananampalataya. Marami lang pala, hindi naman lahat di ba ganun yun? Amen. Eto, Brother Gabriel Ngayon, dahil ganyan yung argumento, alam mo ba, may palusot sila dyan, kapatid na Gabriel? Ano po? May palusot sila dyan Eto, panoorin natin. Palusot ito ni Michael Sandoval at ni Jose Ventilacion sa video na ito, mga kapatid. Okay po. Ihin ni Attorney Llasos na ang sabi roon ng Panginoon Jesucristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod
sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Reaksyon po ninyo. Aba, kapatid na Michael, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Aba! Ano ba? Sinungaling talaga ng taong ito. Wala daw silang doktrina, kapatid na Gabriel, na yung lahat daw tumalikod. Ano ba yung sinabi nyo kanina? Ito, panoorin natin ulit. Grabe itong panloloko nilang dalawa talaga. Ito, panoorin natin Itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yun po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Ayan, Yan ang ating tinuturo ito. di ba? Hmm. Ay, nako, paano ngayon yan? Ay, Nakalimutan nako, yata mukhang matandaan. contradiction yan Di ba ganun yun? Hmm. Ay, nako, mali talaga. Nako, palpak talaga ito, mga kapatid. Eto naman. Paano nila ngayon yan palulusutan? Wala daw silang doktrina. Sige, pagdigan natin. Sige, Ano sige. ba yung kanilang patunay na totoo yung kanilang sinasabi? Balikan natin ang video, kapatid na Gabriel. Sige po. Bakit tayo naninindigan na lubusang nawala ang unang iglesia ni Kristo? Ang binasa mo ay Mateo 24:10. Ang babasahin ko naman ay yung talatang 9 na ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ito po, ang sabi niya, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Kaya, ang mga natalikod sa pananampalataya ay yung mga hindi nakapanindigan. At yung maninindigan naman sa pananampalataya ay ipinapatay. Dahil sa ang sabi ni Kristo, kayo'y papatayin. Ayan, yan ang kanilang katwiran. Reaction mo doon, kapatid na Gabriel. Grabe naman yan. Kahit sa history, wala namang ganyang kaburnok. Wala namang... Merong pinatay. Meron sinabi sa history, di ba? Nagkaroon ng persecution yung iglesia. Pero hindi ibig sabihin nun, nalipol yung iglesia na wala talaga ng tuluyan. Wala namang ganun na sinabi. Sila lang naman kaburnok, nag-invento niyan historically speaking, nagpatuloy pa rin naman ang iglesia. Kaya nga merong nagmimisa sa loob ng kuweba. Ano ba naman yan? Kalokohan yan, kaburnok. Di ba? Kalokohan nga yan. Kwentong pagano yan Sila pala yung pagano, no? Yung pagano, kwentong pagano yan Bakit? Pagano lang yung gumagawa ng mga ganyan. Lahat konti lang lalahatin na. Nako, mukhang may kilala ko. Malasiyan. Palasi nga yan Ay, nako naman, mga kababayan. Mali po yan, Kwentong, lang yan. Kwento sa kanto lang yan, mga kapatid. Kwentong barbero. Kwentong barbero pa. Kwentong pagano pa. Ay, nako. Ngayon, Brother Gabriel, yung kanilang pinatayan, yung sinasabi, ganito kasi. Sabi, yung mga natalikod daw, yun daw yung hindi naninindigan sa pananampalataya. At yung hindi daw natalikod, kapatid na Gabriel, sila daw yung nanindigan sa pananampalataya, sila daw yung pinapatay. Iyon. Kaya parang naubos, di ba? Kaya naubos. Yung dating, pinatay sila. Pinatay. Siyempre, pinatay nga sila, kaya namatay sila. Ngayon, itong masaklap, Brother Gabriel. Tanong, yes. lahat ba ng mga apostol namatay, kapatid na Gabriel? Namatay sila dahil pinatay sila? Hindi po. Diba? Sa apostol ka lang, hindi po Totoo bang ang mga apostol pinatay silang lahat? Kaya nga dahil dyan biglang nawala ng parang bula ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mr. Sandoval, Mr. Jose Ventilacion, ako kung maharap sa debate ito, go tayo. Sarap nga yan di ba? Yun nga, Sige nga. Yan, nananawagan na ako ngayon. Kung gusto ninyo, magkaharap kami ni Mr. Sandoval at ni Jose Ventilacion, tignan natin. Makakasa sila sa isang maginoong debate.
Okay lang. Ready naman yung linya natin, ano, kapatid na Sige. Gabriel. Opo. Tingnan nga natin kung kakasa sila. Sa argumento pa lang nilang ito, tama ba yung argument nilang ito? Ha? Ito, basahin natin. Hula ito ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. Basahin natin ang Juan 21. Basahin muna natin yung 18, kapatid na Gabriel. Opo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ayan, dito po sa ating binasa, ito po yung sinabi ni Kristo kay Pedro, kapatid na Opo. Gabriel. Opo. Sabi dito, ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba. Kaya nga, Brother Gabriel, naalala ko yung MCGI member. Eto gusto ko lang itong isingit. Nako, grabe talaga. Pati si Soriano, nagkamali nga dyan. Ngayon, dahil sa pagkakamali ni Soriano, Brother Gabriel, pati yung members niya naniwala din. Fake Naku news po. daw na si Kristo namatay, fake news daw na si Pedro namatay na sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Eto, panoorin natin. Opo. Sige. Galing-galing talaga ng kwento nitong mga ito. Ay, Yan, nilagay nila sa sa history nila. Wala namang reference kung saan nila hinugot yan. Tapos to si San Pedro daw pinako sa krus nakabaliktad. Alam niyo bang istorya noon? Alam niyo bang istorya kung bakit daw nakabaliktad si Pedro na ipinako sa krus? Kasi daw hiniling daw ni Pedro yun. Si Pedro mismo may sabi. Naku, kung babasahin nyo talaga mga istorya, maibabalibag mo talaga yung binabasa mo. Pero sabi daw ni Pedro, wag nyo kong ipako ng ganyan. Yung nakagano nakataas kasi daw, hindi daw siya kagaya ng Panginoong Jesucristo, hindi siya karapat-dapat. Kaya hiniling daw niya, ipako siyang pabaliktad. Talaga namang ganda ng kwento. SKL lang Totoo yun, totoo. Uso na fake news noon. Totoo. Yung nabanggit nga ng kapatid ni Ellie, di ba? Yung fake news, uso na yun. Di ba? Uso na daw yung fake news. Reaction mo doon sa kaibigan mong MCGI na ito, kapatid na Gabriel. Yes, Kamarok. Actually, ito, SKL lang. Teacher ko siya nung araw, nung pumasok ako ng ministerial class. Para sa kaalaman ng kalahat. Sige, Kamarok, i-present mo ulit yung screen. Kahit wala ng audio. Present lang natin yung screen ulit kanina doon sa video. Yung nagsasalita na yon, yan, sige po. Yan. Teacher ko yan dati sa ministerial class. Ako ang inabot ko niyan, yung level 1. Ayan. Yung ministerial class na yan, pagmamanggagawa yan para maging balang araw, maging maging worker ni taga-benta ng mga balang araw. Teacher ko yan nung araw, yung lalaki na yan. So, natatawa ako kasi naalala ko yung kung paano siya magturo. Nakakatawa siya at the same time, hindi ko pa nare-realize na fake news peddler pala siya. So, ngayon, sa sinasabi niya na yan, tinutulan niya yung sarili niya kagad, Kaburnok eh. Sabi niya, wala naman daw pinagkuha ng reference. Pero may nabanggit siya na, sinabi daw ika ni Pedro ganito, na ako daw ipako ng ganito. Di may nakuha siyang reference. Ninulo ko pala pa. Nung araw ko, nagpapaloko ako, tawa ako ng tawa. Yung pala, yung pagtatawa ko nung araw, bunga ng kamangmangan. Ayun! Diba? Ako aminin nyo na. Umamin ka din sana, Yusuke. Diba? At saka, ng mga liwanag, biblical naman talaga yan eh. Yes. Pagkamatay ni Pedro sa ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay. Klarong-klaro naman ang nakasulat na yan. Diba? Kung pag-uunat yung kamay, ano ba yung ginagawa mo para sa pamamagitan yan mamamatay ka na lang, di ba? Napakaliwanag mo naman sa talatang yan kaya, Brother Gabriel, alam natin na si Pedro namatay, ipinako sa krus ng patiwarik, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Historically speaking, at may reference yun, Kaburnok. Hindi lang nila kayang tanggapin. Yun ang katotohanan doon. Doon sa sinabi niya na wala daw reference, kinontra niya sarili niya
Nung araw pa daw, uso daw fake news. Hanggang ngayon naman kagaya niya, nagpe-fake news siya. Kaya nga hindi niya kayang i-broadcast eh. Ba't di nila kayang i-broadcast? Nakalagay dun sa not intended for broadcast. Kasi pag yan broadcast sa madla at mapapanood ng mga expert pahalos sa history, mapapatunayan siya ang ng fake news dyan eh. Ayan no, nakita nyo ba yan? Wag lang nating lalakihan kasi not intended for broadcast eh. Nakalagay dyan not intended for broadcast kasi supposedly para yan sa mga balang araw magiging magiging work. Oh. Pero ipanood natin sa mga expert yan, expert review sa history lalo, mapapahiya yan eh, siya ang mapapatunayang nagpi-fake news dyan eh. O, di ba? So, tama, si Pedro, pinatay kapatid na Gabriel. O, ngayon, meron bang apostol na hindi siya, kapatid na Gabriel, namatay siya? O, ito, basahin natin ha. Dito sa Juan, patuloy natin ang basa sa, ito, kasi dito, ito, basahin natin kapatid na Gabriel. Apo, si Pedro paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? O di ba dito kapatid na Gabriel, merong binabanggit na alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod. Tuloy natin ang pagbasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayunmay, hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito ay ano nga sa iyo. Ayan, klarong-klaro kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, merong isang alagad na hindi mamamatay at siya yung rason kaya nagpatuloy po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Klaro-klaro na yan. No? Diba? Amen. Diba? Napakaliwanag yan. Sino ba itong alagad na iniibig ni Jesus? Na hindi daw mamamatay, kapatid na Gabriel, ayon po sa Biblia. Ano? Eto, basahin natin kung sino ito. Ayan kung sino yung hindi mamamatay, kapatid na Gabriel. Ito, babasahin natin sa 21-24 ng Juan. Ganito ang ating mababasa. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito. Sumulat ng mga bagay na ito at nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay totoo. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, yung alagad na binabanggit na hindi daw mamamatay, kapatid na Gabriel, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya na base doon sa binasa ni Jose Ventilacion sa Mateo 24:9 daw, hindi pala namatay. Ito pala yung alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito. Sino ba yan? Di si Juan, di ba? Amen. Yes diba? po. Kaya nga dyan binabitaw natin sa kanya. Amen po, amen po. Ayan. Katunayan, baka sasabihin nila, hindi naman historical yan. Basahin natin. History. Basahin natin sa aklat, kapatid na Gabriel, na 12 Ordinary Men ni John MacArthur. Ito, babasahin natin yung copyright 2002 sa page 137. Pakibasa, kapatid na Gabriel. John died. Most accounts around 9880. Tagalog mo na lang. Okay po. Namatay si Juan ayon sa karamihang tala noong 98 AD sa panahon ng paghahari ni Emperor Trajan. Ayon kay Jerome sa komentaryo niya sa Galatia na ang matandang apostol na si Juan ay napakahina sa kanyang mga huling araw sa Efeso. Ano pat kailangan siyang dalhin papunta sa simbahan. Ayan, ibig sabihin, kapatid na Gabriel, namatay pala siya dahil sa katandaan niya. Hindi dahil sa pinatay siya, kapatid na Gabriel. Di ba? Klaro. Di ba klarong-klaro? Ibig sabihin, nangaral pa siya habang siya ay matanda pa, no? Matanda na siya. Nangangaral pa rin siya, kapatid na Gabriel. Wala talagang pagtalikod na nagganap. Nako,
walang pagtalikod, mga kababayan, sa Yes. buong iglesia na itinayo Amen. ng ating Panginoong Hesukristo. Yung tumalikod, itong mga gunggong na ito, itong mga tumalikod na ito, sila yan, mga kababayan. No? Tas pinagbintangan pa tayo, no? May kapal ng mukha na tayo pa. Ay, Balik pa rin nako. pa, no? Ay, nako naman. O, isa pang aklat, mga kapatid. Sige Ha? po. Basahin naman natin. Ha? Itong isang aklat na ito, The 13 Apostles ni Ellsworth Kalas, yung 2002 edition din ito, sa page 105. Ito, babasahin natin, mga kapatid. Ay sisalin natin sa Tagalog. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, nang siya ay palayain sa Patmos ayon sa tradisyon, si Juan ay dumating sa Efeso at doon ay naging isang iginagalang na tao sa panahong iyon. Ang natitirang buhay na miyembro ng orihinal na 12. Klaro yan, kapatid na Gabriel. O, di ba? Amen. Pinatay ba siya? Hindi naman eh. Mali itong si Sandoval at si Jose Ventilacion. Mali talaga. Opo, Jose Di ba? Mm. Ay, nako. Oh. Yung palusot nila, hindi talaga nakalusot kay Kaburnok. Nako, kaya itong sinasabi nila, mga kababayan, yung sinasabi nila na yan daw natalikod sila daw yung mga pinapatay daw, yung mga hindi natalikod. At yung natalikod daw, yung buhay na natalikod, naging Iglesia Katolika. Ano ba ang sabi ko? Busted! Yan! Mali! Mali yan! Nako, panloloko sa kapwa yan, mga kababayan. Nako, kulang pa Amen. punawa sa Biblia. Mali talaga. Ako. Hindi talaga matatalikod ang buong Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dami namang patunay niyan eh. Hindi na natin babasahin. Opo. O, di ba? Mateo 28:19 pa lang, o, di ba? Hanggang 20. Mateo 16:18 hanggang 19. Di ba ang dami? Meron pang isa eh. Huwag na nating sabihin. Baka gagamitin sa debate. O, di ba? Yeah. Yan. Yan po ang ating episode ngayon, mga kababayan. Ano masasabi mo, kapatid na Gabriel, sa palusot na, nako, walang lusot kay Kaburnok? Ano masasabi mo, kapatid na Gabriel? Well, satisfying yun, Kaburnok, yung mabasted yung mga sinungaling na ministro na yan para umatake lang sa Iglesia Katolika para may maibintang. Di ba? Yung sarili nilang pasugo, yung sarili nilang video, yun yung naglalaglag sa kanila Tapos sasamahan pa natin ng mga matitibay na ebidensya mula sa Biblia at sa mga historical accounts. Satisfying yun para sa akin, Kaburno. Kaya salamat talaga sa Diyos. Ayan, di ba? Kaya fake news po ang kumakalat na yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo natalikod daw pagkamatay ng mga apostol. Fake news yan. Fake news. Nako, mali yan. Di ba? Ginawa pa namang si Kristo na sinungaling. Pag ganun, ang inyong ipapakalat, mga kababayan. Amen. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? I-comment nyo po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kaburnok at kami ang inyong taga-sorry! I am Catholic, I am